Kami po ay mangungumusta. Ano na po ba yung ating nangyayari sa i-describe ang ating political landscape ngayon? Kasi pagkatapos ng impeachment, 'di ba, nung desisyon ng Korte Suprema tapos ng Senado, ano na po ba habang iniintay yung resulta naman ng inihaing MR ng Kamara? Well, unang-una sa lahat, dapat banggitin natin na on a macro level, personality-based yung politika sa atin. So, syempre, kapag mayroong isang issue na may naiipit na isang personalidad, normal na sobra siyang polarizing. Yung mga kaaway niya, syempre, gustong matuloy yung impeachment. Yun namang mga kakampi niya, talagang will also do whatever they can to prevent the same. So, kaya nagkakaroon ng tinatawag na political ambivalence. But at the end of the day, nagsalita ang Korte Suprema, kung tutuusin, dapat susundin lang yan. Hayaan mo lang. Total, nag-file ng motion for recon. Pero dahil nga mabigat ang issue na ito, napansin mo, nag-deliberate pa ang Senado. Kung tutuusin, sinayang lang nila yung oras natin doon. They don't even have to do that matter of factly. Bakit? Kasi nung nag-deliberate sila, merong pending motion for recon At sa bandang uli, kung matutuloy yung impeachment or hindi, nakadepende doon sa decision doon sa motion for recon. And I was certain, even from the start, I was interviewed on several occasions patungkol doon sa deliberations kasi may issue. Itutuloy ba nila itong impeachment trial kahit may ruling ng court? Ako talaga, fearless forecast ko, hindi nila gagawin yan kasi alam nilang may decision ng korte. So, syempre, it will result into some sort of constitutional crisis. Masira ang mga institusyon. So, sabi ko, gagamitin lang nila yan for grandstanding. Syempre, kailangan medyo bida din sila. They should have the last say. But at the end of the day, we will still wait for the decision of the Supreme Court. Although, kung gusto mong matuloy yung impeachment, it's a tall order kasi for the most part, bihira talaga na binabago ng Korte Suprema ang desisyon nila, lalo na kung unanimous. Yes, pero dito, attorney, kasi talagang sa ngayon ay tanging nangunguna ay si VP Sara Duterte pa lamang para po sa presidential elections. Kasi pag nawala ho ito parang kumbaga sa magiging patas ang laban Walang laban. Malaking bagay talaga. Di po ba? Malaking bagay doon sa mga may pangarap. Kasi whether we like it or not, kahit naman yung Supreme Court, di ba sabi niya ang impeachment ay sui generis. Kasi although just like any ordinary case, may mga legal rules, procedures, may mga rules, di ba? At the end of the day, it's also a political exercise. Correct. Alam nila yan. It's really a numbers game. So ang end result lang naman nito talaga, para tiyakin na hindi siya talaga makakatakbo. Let's be honest about that. They just want to perpetually disqualify her to run in 2028, hindi ba? And beyond. So yun lang naman ang purpose talaga niya. Kasi kung gusto mo talaga siya if you want to hold her liable, hindi naman siya nag-enjoy ng immunity from suit kagaya ng presidente. Pwede nga siya sampahan ng kasong kriminal if that would be the case. So alam naman natin yung political angle. Pero numbers game nga depende kung sino may bilang. Pero siguro may kasamang swerte lang kay VP Sara kasi hindi ayos yung proseso impeachment. Kasi kung naayos, walang magiging ganyang desisyon ng Supreme Court at sa Senado Kasi actually kombinasyon niya ng maraming factors. Una, tama ka dyan, sir. Ito ang nakita ng Supreme Court na hindi tama yung proseso. So syempre, that would be an issue. Pangalawang ang issue pa dito, como political exercise ito, syempre may mga maneuverings yung kalaban at kaalyado ni Sara Duterte, di ba? Kasi sa totoo lang, medyo hindi ko rin maintindihan bakit naman huling-huling araw pa naman sinabit naman din ng Kongreso yung articles of impeachment. Pangalawa, nung wala pang desisyon ng Korte Suprema, pwede naman actually nilang ituloy na yung trial but for some reason, syempre maneuverings, hindi natuloy hanggang umabot dito sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi syempre, it would be too late. Ang interesting dito, ang sabi ng Korte Suprema, and I'd like to emphasize on this, kung sakali namang hindi kayo mapagbigyan, pwede namang i-file next year, February 6, 2026. Ito gusto kong ilinaw, dito pumapasok yung politika. Kasi ang taong bayan, ang Pilipino, reaksyonaryo tayo Nadadaan tayo sa emosyon, nadadaan tayo kung ano yung usong issue. Ang wino-worry ng mga kalaban ni Sara, kung ipa-file nila next year, baka panis na yung issue. Yun. Yung tipo yung tao wala nang interest
Kaya nagmamadali sila ngayon na at all cost ituloy. Kumbaga, strike while the iron is hot. Alam mo naman dito, may social media na. Linggo-linggo, iba na ang issue. Oo. Baka by the time it would be too late.